Magandang araw mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Halina kayo at pag-usapan natin ang paksa nating pag-aaralan. Paksa natin ngayon ay ang ikatlong bahagi ng paksa natin sa nakaraan ng pambansang pamahalaan ng Pilipinas. Talakay natin ang kagawaran ng paggawa at empleo o ang Department of Labor and Employment o ang tinatawag nating DOLE. Ipinatutupad ng kagawaran ito ang Kodigo ng Paggawa ng Pilipinas. Pinangisiwaan nito ang kapakanan, kapayapaan, at mga karapatan ng mga manggagawa. Sunod ay ang kagawaran ng kalusugan o ang Department of Health o DOH. Pinangangalagaan ng kagawaran ang kalusugan ng mga mamamayan sa buong kapuluan sa pamamagitan ng mga paggamutan, ospital at mga klinika. Naglulunsad ang DOH ng mga proyektong kaugnay sa kalinisan at kalusugan. Kagawaran ng Agham at Teknolohiya o Department of Science and Technology. Ang Agham at Teknolohiya ay mahalaga sa pambansang kaunlaran. Itinaguyod ng kagawarang ito ang pananaliksik, imbensyon, at edukasyon pang-agham at pang-teknolohiya. Kabilang sa programa ng DOST ang pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa agham at teknolohiya na itinataguyod ng mga paaralan. Kagawaran ng panlipunang paglilingkod at pagpapaunlad o ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kagawarang ito ang namamahala sa pagbibigay ng tulong at paglilingkod sa mga pamilyang biktima ng bagyo. Sunog, baha, lindol at iba pang kalamidad. Tinutulungan din ito ang mga naghihirap upang mapatatag ang pamumuhay, kabilang na ang mga musmos, matatanda, mga kapuspalad, at may mga kapansanan. Kagawaran ng Reformang Pansakahan o Department of Agrarian Reform. Ang kagawarang ito ang nagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan kaugnay sa reformang pangsakahan. Ang isa sa mga programa nito ay ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Kagawaran ng Katarungan o Department of Justice. Tungkulin ng kagawarang ito ang pagpapairal ng katarungan sa bansa at ang pagbibigay ng hatol o kaso. Ang mga mahihirap na mamamayan na hindi kayang magbayad ng abogadong magtatanggol sa kanila ay pinagkakalooban ng abogado. Kagawaran ng Agrikultura o Department of Agriculture.
Ang kagawarang ito ang gumagawa ng paraan upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao sa pagkain. Nagsasagawa ang kagawaran ng pananaliksik at tulong teknikal sa mga magsasaka, mangingisda, naghahayupan tungkol sa mga makabagong paraan ng pagsasaka, pangingisda at paghahayupan. Talakayin natin ang kagawaran ng turismo o Department of Tourism. Nagsasagawa ng mga programa ang kagawaran ng turismo upang maakit ang mga dayuhan na pasyalan ang magagandang tanawin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kagawaran ng kalakalan at industriya o ang Department of Trade and Industry o DTI. Pinangangasiwaan ng DTI ang pagpapaunlad ng kalakalan at industriya sa bansa. Sakop nito ang pangangalakal sa loob at labas ng bansa. Nakikipag-ugnayan din sa ibang bansa ang pamahalaan upang magtayo ng industriya sa bansa ang mga dayuhan at bumili ng mga produktong Pilipino na makatutulong sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa. Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon o ang Department of Transportation and Communications. Ang lahat ng uri ng sasakyang panlupa, pandagat at panghimpapawid ay nasa pangangasiwa ng kagawarang ito. Nagsasagawa rin ang kagawaran ito ng mga alituntunin tungkol sa operasyon ng komunikasyon tulad ng telepono, pahayagan, telebisyon, radyo at iba pang paraan ng komunikasyon. Kagawaran ng pagbabudget at pamamahala o ang Department of Budget and Management. Ang kagawarang ito ang nangangasiwa sa pagbabudget ng pananalapi ng pamahalaan. Iniharap nito ang taunang panukalang pambansang budget sa Kongreso upang pagtibayin. Kagawaran ng ugnayang panlabas o Department of Foreign Affairs. Namamahala sa pagpag-ugnayang diplomatiko ng ating bansa ang kagawarang ito. Nakikipag-ugnayan ito sa linmang bansa sa pamayanang pandaigdig na may pakikipagkasundo sa atin. Kagawaran ng pananalapi o Department of Finance. Ilang kawanihan ang nasa ilalim ng kagawarang ito. Ang kawanihan ng Rentas Internas o Bureau of Internal Revenue na siyang lumilikom ng mga buwis at ang kawanihan ng Tesoreria o Bureau of Treasury na siyang namamahala sa pagtanggap, pagtatago at paglalabas ng salapi na kinakailangan ng pamahalaan. Nagpapatupad din ito ng batas na may kinalaman sa mabisa at tamang pamamahala ng pananalapi ng pamahalaan. Kasama rin ang kawanihan ng Adwana o Bureau of Customs na nagpapatupad ng paniningil ng buwis sa mga inaangkat at iniluluwas na produkto ng bansa. Linya ng paghalili. Isinasaad sa konstitusyon ang isang linya ng mga haliling opisyal sa pagkakataong hindi na magampanan ng inihalal na Pangulo ng Pilipinas ang kanyang tungkulin dahil sa pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw. Ang mga sumusunod ay ang linya ng mga halili sa kanya. Pangalawang Pangulo.
Sa mga pagkakataon ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng Pangulo. Pangulo ng Senado. Sa mga pagkakataon ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Speaker ng Kapulungan. Sa mga pagkakataon ng pagkamatay, pagkaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng Pangulo, pangalawang Pangulo at Pangulo ng Senado. Siya po ang papalit. Kaiba sa alam ng marami, hindi isinasali ng konstitusyon ang punong maestrado o Chief Justice ng Korte Suprema sa linya ng mga hahalili sa Pangulo. Inaatasan ang Kongreso ng Pilipinas na magpasa ng batas na magsasagawa ng espesyal na halalan 3 araw matapos mabakante ang tanggapan ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Kailangang maganap ang espesyal na halalan 40 araw pagkatapos ipatupad ang batas, ngunit hindi lalampas ng 60 araw. Talakay natin ang sangay ng lehislatura. Ayon sa konstitusyon, ang sangay lehislatura ay nakasalalay sa Kongreso ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng 2 kapulungan, ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Nasa sangay na ito ang kapangyarihang gumawa ng batas. Ang mga senador at kinatawan ay nagsasanib upang magsagawa ng mga batas para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Ang Senado, binubuo ng 24 na senador ang kapulungang ito. Ang mga senador ay inihahalal ng mga kwalipikadong botante sa buong Pilipinas. Kinakatawan nila ang buong bansa. 6 na taon ang takda nilang paninilbihan at 2 ulit lamang silang maaring ihalal ng magkasunod na halalan. Upang maging senador, ito ang mga kwalifikasyon na dapat nilang taglayin. Alright class, kapag kayo ay kwalipikado ng bumoto, dapat kilatisin nyo class kung ang senador or ang isang senador ay kwalipikado siya sa kanyang posisyong tinatakbuhan. Ito pong dapat natin tandaan. Una, katutubong inianak na mamamayan ng Pilipinas. Pangalawa, hindi bababa sa 35 taong gulang. Pangatlo, nakababasa at nakasusulat. Siyempre po, importante po yun. Pang-apat, rehistradong botante. At ang pang-5, 2 taong naninirahan sa Pilipinas bago maganap ang halalan. Ang Pangulo ng Senado ang nangangasiwa sa Senado. Siya ang namumuno sa sesyon nito. Alright class, wag po kalimutan ang ating nalalaman. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ito po ang iyong guro si Ginoong Hernan na nagsasabi, mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti.